Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 23, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ilang oras bago ang bisperas ng Pasko, sitwasyon sa NLEX, mga paliparan at pantalan ngayong uwian para sa Christmas holiday, tutukan. Masakit po yung pakiramdam na nag-aalaga ka ng ibang bata. Pagtatagpo ng mga OFW at kanilang mga kaanak sa NAIA, ngayong Kapaskuhan, naging emosyonal. Kutsilyo at mga gamot na-recover sa hotel room ng dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Curly Descaya at ex-DPWH engineers sa Senate detention magpapasko. Chavit Singson, interesadong bilhin ang Miss Universe organization. Dating Miss U executives, kinakausap na. At ayaw mag-out of the country, pero gustong ma-feel ang Winter Wonderland. Bumisita na sa Winter Christmas Display sa Tagaytay. Magandang gabi! Pambungad sa ating newscast ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Dagsa pa rin nga ang mga last-minute biyahero na humahabol makauwi sa kani-kanilang probinsya para sa bisperas ng Pasko. Marami pa rin kasi ang minabuting pumasok pa rin sa trabaho ngayong December 23 bago ang mismong holidays na December 24 at 25. Sa ngayon, kita po at ramdam na ramdam ang holiday spirit sa Balintawak Toll Plaza kung saan mistulang Christmas lights ang brake lights ng mga motoristang nakahinto para makatawid sa toll gates. Asahan rin ang build-up dyan mula pa lang sa Kamatsile kung saan nasa 10 to 20 kph lang ang tatakbuhin ng mga sasakyan. Muli mag-iingat po sa mga bibiyahe, i-check ang mga sarili at ang mga sasakyan para sa ligtas na Kapaskuhan. Panahon na naman nga ng uwian ng maraming overseas Filipino workers para magpasko dito sa Pilipinas. Kaya naman, emosyonal ang tagpo ng mga balikbayan at kanilang mga kaanak na sumusundo sa airport. Tiniyak naman ng airport authorities na maayos ang biyahe ng ating mga kababayan sa kabila ng naitalang peak passenger volume. Ang balitang A to Z ni H. Cruz. Dagsa sa arrival hall ng NAIA Terminal 3 ang mga kaanak ng mga OFW na magbabakasyon ngayong Pasko. Ang 7-year-old na si Isang kasama ang kanyang ama bitbit ang stuffed toy na sorpresa para sa kanyang nanay na magbabakasyon mula sa Hong Kong. Gusto ko na siya yakapin. Mami, mahal na mahal po kita. Hindi na napigilan ng mag-ina na maging emosyonal nang muling magkita. Masakit po yung pakiramdam na nag-aalaga ka ng ibang bata. Pero yung sarili mong anak, hindi mo maalaga. Masakit po yun para sa akin. Sabi ni Emeline, susulitin niya ang Christmas vacation kasama ang pamilya. Lalo't doble lungkot pagsapit ng bagong taon dahil kailangan na niyang muling bumalik sa Hong Kong. Kasi mas mabigat yun sa pakiramdam yung iwanan mo ulit siya, magmapakaawa na, huwag na akong bumalik, gano'n. Pero kailangan pa rin eh. Dito rin sa Pilipinas, magbabakasyon ang 4 na taon ng OFW sa Singapore na si Catherine. Kasi Christmas at New Year para kasamang family. Ang ilang mag-anak naman sa ibang bansa magpapasko gaya ng pamilya ni Helen na magbabakasyon sa China. Dahil sa dami ng pasahero, siniguro nilang maagang dumating sa airport. Mas maigi na maaga kami. Mas maigi na dito na kami mag-antay ng flight namin. Tsaka mahaba rin yung pila po pagkuha ng travel tax. Nitong Sabado, December 20, pumalo sa 171,000 ang dumagsang pasahero sa Terminals 1 hanggang 3 ng NAIA na may tuturing na peak volume. Matatandaan ko matagal na hindi umabot ng ganyan.
Pero dati umaabot lang tayo ng mga 160, ganun, 159,000, mga ganun. Palagi ko, maraming gusto umuwi. Maraming matagal lang hindi bumisita. Marami sigurong, alam mo na, gusto rin natin makamag-anak. Nakatulong naman ang self-check-in kiosk at self-bag trap counters para maibsan ang haba ng pila. Gayun din ang pagkakaroon ng dedicated lanes sa OFWs. Tiniyak naman ng MIAA na ang pakikipag-ugnay sa airport operator para sa maayos na biyahe ng mga pasahero ngayong holiday season at upang siguruhing hindi magkakaroon ng power interruption gaya ng nangyari noong January 2023 kung saan nakansila ang maraming flights. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa mga nagbabalak naman pong umuwi, 2 araw bago magpasko ay medyo numipis na ang volume ng mga pasahero sa Batangas Port Passenger Terminal na uuwi sa kanilang probinsya ngayong holidays. Base sa situational report, wala na gaanong pila sa ticketing booth kumpara nung mga nakalipas na araw. Samantala, abot sa mahigit 12,000 pasahero ang papalabas ng Batangas Port base yan sa tala ng Philippine Coast Guard ngayong Martes, December 23. Matatandaang hinimok ng Philippine Ports Authority ang publiko na huwag magpapaloko sa mga fixer na nangangako ng express entry sa mga pantalan sa halagang 2,000 piso. Yan ay para makasakay agad sa Roro Vessel at iwas pila. Cuddle weather nga ba ngayong Pasko? Naku mga ka-A to Z, asahan na po ang mas malamig na simoy ng amihan sa bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong Kapaskuhan. Ayon sa Pag-asa, maaaring bumagsak ang temperatura hanggang 7.9 degrees Celsius. Sa matataas na lugar po yan sa North Luzon, 17 to 18 degrees Celsius naman dito sa Metro Manila. Makararanas ng maulap at may mga pag-ulan ng ilang mga lugar tulad ng Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol, Eastern Visayas at Surigao del Norte. Samantala, inaasahan naman na hanggang 8 bagyo ang posibleng dumaan at makaapekto sa bansa. Yan po ay sa unang 6 na buwan ng bagong taong 2026. Kasama ang bagong pangalan ng bagyo gaya ng Ada, Francisco, Quiapo with a K at Pilandok. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto habang ine-enjoy po ang malamig na panahon ngayong Kapaskuhan at muli maghanda po para sa inaasahang mga bagyo sa susunod na taon. Kinumpirma ng pulisya na narecover ang isang kutsilyo at mga gamot sa hotel room ni ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral kung saan siya nanuluyan ilang oras bago siya natagpo ang patay. Sinabi ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., sa bisa ng isang search warrant ay natagpuan ng National Bureau of Investigation ang mga ito sa loob ng Ion Hotel sa Baguio City. Tingin ni Nartates, maaring pang-normal na gamit o kaya ay pansariling proteksyon lang ni Cabral ang kutsilyo, habang isa sa ilalim naman sa pagsusuri ang mga medisina. Samantala, inilabas na rin ng PNP ang toxicology report sa mga labi ni Cabral at base sa paunang resulta ay nagpositibo ang kanyang katawan sa presensya ng citalopram. Yan po ay isang gamot sa depression. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng iba-ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang ombudsman na nangangalaga ngayon sa mga device at files ng dating DPWH office ni Cabral. Wala pong holiday furlough para sa mga Senate detainees na sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, na pinuno rin ng Senate Blue Ribbon Committee, inaprubahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang rekomendasyon at tanggihan ang Christmas leave o bakasyon ng kontraktor na si Curly Descaya at ng mga engineers na dating engineers ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara, lalo't seguridad ang nakasalalay rito. May pahayag na ang Ombudsman at ang Pangulo na maglalabas ng mga warrant of arrest laban sa kanila bago magpasko. Kaya umano'y tumataas rin ang panganib ng kanilang pagtakas. Hinikayat naman ni Lacson ng Office of the Ombudsman na tuparin ang inihayag na timeline sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan at iba pang hukuman. Ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y nagpapatayo ng 5 palapag na basement
ang tumakas na dating mambabatas na si Zaldico sa kanyang residence sa Forbes Park, Makati City. Ayon kay Remulla, base sa paunang investigasyon, hindi karaniwan para sa isang pribadong bahay ang may 5 palapag na basement at pinaghihinalaang ito ay para sa imbakan ng malalaking halaga ng pera. Nakuha ang impormasyon patungkol sa basement mula sa mga isinumiting aplikasyon ni Ko sa Forbes Park Village Association at sa Makati City Government. Kabilang ang mga building plan na kasama sa pagkuha ng building permit. Dagdag ni Remulla, naantala rin umano ang konstruksyon dahil sa mga kasalukuyang pangyayari na kinakaharap ni Ko. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money because fire goes upwards. So they put the money below in the lowest point of the house so that it won't be harmed if there's a fire. Ang Forbes Park ay may FAR. So yung a floor to area ratio. But the floor to area ratio only covers the vertical. It doesn't cover the when it goes down. So the only rational use of a 5-story basement is either a parking garage or for the storage of money. Because it's very difficult to live in a basement. Pinihimok ni Senator Erwin Tulfo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na isuko na sa mga otoridad ang hawak na dokumento na ibinigay umano ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito'y patungkol umano sa listahan ng mga proponent ng public works projects. Kinakwestiyon ni Tulfo kung paano napunta sa isang kongresista ang umano'y opisyal na dokumento ng DPWH at kung bakit ito naibigay sa labas ng ahensya. Ayon kay Tulfo, dapat sa DPWH manggaling kung talagang opisyal na dokumento umano ang hawak ng mambabatas at hindi lamang ito basta iaabot sa kongresista. Dagdag ng senador, hindi dapat huminto ang investigasyon sa pagkamatay ni Cabral, lalo't may mga investigador naman at mga ahensya tulad ng Ombudsman at DILG na patuloy na nagsusuri sa kaso. Dapat kung official documents yan, dapat magagaling sa DPWH, di ba? Dapat sinurrender niya na sa DPWH at hindi ganyan mismo kay sa Yusek Cabral yung bibigay sa isang congressman. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. at hindi ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon kay Remulla, may opisyal na tala ang warden na nasa loob ng kulungan noong nangyari ang pagbisita. Nauna na rito inihayag ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na 2 beses umanong binisita ni VP Sara ang kanyang kliyente sa BJMP Annex 2 kaugnay ng umano'y pag-uusap patungkol sa mga nakabinbing na kasong kidnapping. Matatandaang sa isang sinumpaang salaysay na isinumite sa Office of the Ombudsman, iginigiit ni Madriaga na naghatid umano siya ng malaking halaga para kay VP Sara. Pinondohan din umano ng mga pogo at drug lords ang kampanya ng Vice Presidente noong 2022 elections. May records yung warden, pinakita. The warden that was there present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. Nanindigan ng Korte Suprema hinggil sa naging hatol nitong December 22 na guilty ang 3 pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian De Los Santos taong 2017. 8 taon matapos barilin ang 17 anyos lang na si Kian sa isang anti-drug operation sa Caloocan City. Maluwag na tinanggap ng pamilya ni Kian na naging hatol ng korte laban sa mga sangkot na pulis. Ayon sa tsuhin ni Kian na si Randy De Los Santos, matagal na nila itong hinihintay. Matatandaan August 16, 2017, iginiit ng pulis na nanlaban umano si Kian. Pero lumabas sa investigasyon na hindi at ang baril na iniuugnay kay Kian ay hindi kanya.
November 2018 naman, hinatulan ng Caloocan RTC Branch 125 ng murder sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jerwin Cruz at PO1 Jeremias Pereda at sinentensyahan ng reklusyon perpetua kasabay ng pagbabayad ng danyo sa pamilya ni Kian. Samantala, ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, pinatutunayan ng desisyon ng salaysay ng mga pamilyang naulila na marami sa mga napatay ay walang kalaban-laban at ang mga pagpatay ay sinadya. Habang hindi na maibabalik ang buhay ni Kian, umaasa ang pamilya niya na magbibigay lakas ang kaso sa iba pang biktima para makamit ang matagal ng hinihinging hustisya. Malamang masaya siya kasi gaya nga ng sinabi ko sa kanya nung dadalhin namin siya mag-asawa doon sa puneraria nung nabaril na siya. Sabi ko, nak, hanggang humihinga ako, papapanagutin natin kung sino may gawa nito sa'yo. 8 taon ang inintay namin, magsasyam na. At sana maging pinal na itong desisyon na ito. Sa ibang balita, ibinunyag ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang kanilang Christmas wish na nais na sana nilang magkaroon ng apo. Sa Christmas vlog ni PBBM kasama ang unang ginang, ibinahagi nila ang kanilang hiling ngayong Kapaskuhan na maging ganap ng lolo at lola. Mababatid na kapwa senior citizens na ang first couple pero wala pa sa kanilang 3 anak na lalaki, edad 28, 30 at 31 years old, ang nakapag-asawa na. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung 3 anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Umuugong ang usap-usapan ngayon na nahiwalay na umano ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo at British actor na si Louis Partridge. Ayon sa isang ulat ng British tabloid na The Sun, noong December 21, emosyonal umano si Olivia at nakitang umiiyak sa isang party sa London. Ayon pa sa isang source, hindi rin umano naging madali ang mga nakaraang linggo para sa dalawa. Kaya nagpasya umano ang dalawa na maghiwalay na muna ng landas. 2023 nang ibahagi ng couple ang kanilang relationship pero sa ngayon wala pang opisyal na pahayag ang dalawa hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Susunod, Philippine Army at National Police na bawi ang mga dekalibreng baril at mga bala mula sa umano'y taguan ng mga armas ng New People's Army sa Camarines Norte. At sa showbiz, Shavit Singson, interesadong bilhin ang Miss Universe organization. Dating Miss U executives, kinakausap na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sugatan ng 5 individual, kabilang ang isang batang estudyante. Matapos magwala at mamalo ng basyo ng bote ang isang lalaki sa isang elementary school sa Lezo, Aklan. Nangyari ang insidente habang isinasagawa ang Mr. and Miss Christmas Coronation Program sa paaralan. Nang bigla na lang namalo ng bote ang suspect. Umabot pa sa kalsada ang kaguluhan dahil sa walang humpay na pagwawala ng lalaki. Agad namang naaresto ng mga pulis ang 41 anyos na suspect na maharap sa maraming kaso. Nabawi ng Philippine Army at National Police ang mga dekalibreng baril at mga bala mula sa umano'y taguan ng armas ng New People's Army sa Camarines Norte. Ayon sa militar, isa ito sa pinakamalaking arms cache na nadiskubre sa patuloy na operasyon laban sa mga rebelde. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Nahukay ng mga tauhan ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army at Philippine National Police ang mga dekalibreng baril sa Labo, Camarines Norte noong December 16. Jackpot! Jackpot! Ang joint operation ay base sa impormanting dumulog sa kanilang tanggapan. Napaka-importante na na-recover natin to because these weapons can be used again. No? So, really the significance is this recovery prevents any more violence.
Nilinaw ng commander ng 2nd Infantry Division na walang nangyaring sagupaan sa pagitan nila at ng New People's Army o NPA, maging ang mga sumukong rebelde. Kabilang sa mga na-recover ay 25 M14 rifle, mahigit 2,000 rounds ng bala, 15 M14 magazine at 41 M16 magazine. Kaya itong bumuo ng mahigit isang platoon. Kung sa NPA, a company minus. No? So, pwedeng mag-armas ito dati ng isang guerrilla front. So, ganun karami yung pwedeng armasan nito dati. Nasundan pa ito ng hiwalay na operasyon noong December 19 kung saan nakahukay ng isang caliber 50 machine gun at 179 rounds na bala sa bayan ng Lopez, Quezon. Ginamit ito ng CPP-NPA sa mga serya ng karahasan laban sa 76 at 74th Infantry Battalion noong taong 2004 hanggang 2010. Dahil dito, patuloy na nakaalerto ang Armed Forces of the Philippines sa anumang pagkilos ng NPA. Lumipat na sila doon sa boundary ng Quezon at Bicol, doon sa may parte ng Labo. May report din na dinagdagan sila ng karagdagang pwersa galing sa Bicol. Doon sila nag-ooperate na ngayon sa boundary. Hinimok naman ng Philippine Army ang publiko na iulat kung may namomonitor na pagkilos ng mga rebelding grupo sa kanilang lugar. Para sa balitang ito, King Salinas. Ipinangako ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang hustisya sa isang nasawi at mga sugatang pulis matapos ang engkwentro sa Candelaria, Quezon, December 19. Nangyari ang engkwentro habang nagsasagawa ng mobile patrol nang makasalubong ng mga pulis ang ilang armadong individual. Base sa ulat, nagpaputok ang isa sa mga armado dahilan para gumanti ng putok ang kapulisan. Natukoy ang mga armadong grupo bilang mga gun for hire syndicate matapos ang isinagawang follow-up operation kung saan narecover ang baril at sasakyan na ginamit. Personal na binisita ni Acting PNP Chief Nartates sa United Candelaria Doctors Hospital ang mga sugatan at nasawi sa engkwentro. Inatasan na rin ng Police Office 4A na ipagpatuloy ang intel-driven operation laban sa mga gun for hire syndicate at iba pang organisadong armadong grupo sa rehiyon. Isang araw bago ang bisperas ng Pasko at isang linggo bago ang New Year's Eve ay nakapagtala na ang Department of Health ng 7 biktima ng firework-related injuries. Pinakamarami pa rin sa nasaktan na ay mula sa iligal na paputok tulad ng Boga at 5-star. Kaya't muli paalala, iwasan po ang paggamit nito para iwas disgrasya. Samantala, bukod sa kahandaan ng DOH na tumugon sa mga sakit sa puso at stroke na karaniwan ngayong holiday season, tiniyak ng ahensya na ready rin silang umagapay sa mga ngailangan ng mental health suporta. Karaniwan rin ang holiday blues o pagkalungkot sa ganitong panahon, kaya't kung may kilala na may pinagdaraanan ay maging mas sensitibo po at mapang-unawa. Maaari ring tumawag sa helplines na makikita sa inyong screen. Lima ang kumpirmadong patay matapos bumagsak ang isang maliit na Mexican Navy plane sa Galveston Bay sa Texas habang nagsasagawa ng medical mission. Sa 8 sakay ng eroplano, 4 ay mga opisyal ng Navy, 4 ay sibilyan, kabilang ang isang batang pasyente. 2 sa mga sibilyan ay konektado sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga bata at naghahatid sa mga ospital sa Galveston. Ayon sa US Coast Guard, hindi pa tukoy kung sino-sino ang mga nasawi. Patuloy naman ang investigasyon, search and rescue operation sa karagatan malapit sa pinagbagsakan ng eroplano. Nagsagawa ng press conference si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson para i-anunsyo na nagkakaroon na siya ng mga pagpupulong sa dating mga opisyal ng Miss Universe hinggil sa posibleng pagbili ng Miss Universe org. Samantala, from good boy to bad boy, Alden Richards,
gaganap bilang kontrabida sa isang Hollywood film. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nagpahayag na nga ng interes ang businessman-politician na si Chavit Singson hinggil sa plano niyang bilhin ang Miss Universe pageant. Matapos umano itong masira sa mga nagdaang edisyon sa Thailand at sa Mexico dahil sa mga issues sa judging at mga business transactions. Sa isang media conference nitong Lunes, December 22, sinabi ni Singson na mas mainam na bilhin na lamang ang pageant kaysa hayaang masira ang reputasyon nito. Anya, nakipag-usap na siya sa mga dating opisyal ng Miss Universe tulad ni na Paula Shugart para sa posibleng pag-acquire nito. Habang may nakatakda muli siyang pagpupulong kasama si Sean McLean sa January 2026 para sa malalimang talakayan ng posibleng pagbili sa prestihiyosong pageant. Kasi nagka-problema ang Thailand. Binili nila, hindi yata nakabayad. May partner sa Mexico. Nasira din yung last na pa-contest nila. So, sinabi ko na I'm interested to buy. Kinausap ko yung mga officials ng Miss Universe dati. They'll be arriving here next month, I think. Handa umano si Singson na maglabas ng malaking pondo at malugi para maisalba ang reputasyon ng Miss Universe. Mahalaga rin daw kasi ang pageant sa pagpapalakas ng turismo ng bansa. Maaaring malugi, maaaring kumita, more or less malulugi. Good for our country, pero lugi ka. Yes, for the country, para mabalik lang ang kasi bagsak lahat eh. Bagsak ang industry, bagsak ang tourism. And the worst is bagsak ang foreign investment. Wala pang idea ang dating gobernador kung magkano ang kailangan niyang ilabas na pera para sa pagbili sa Miss Universe. Pero handa raw siyang makipag-negotiate sa mga may-ari hinggil sa presyo. From good boy to bad boy, excited ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa pagganap niya bilang kontrabida sa Hollywood action film na Big Tiger na nakatakdang ipalabas sa 2026. Ayon kay Alden, pangarap naman daw niyang gumanap bilang antagonista sa isang pelikula dahil halos isang dekada na siya sa kanyang showbiz career bilang bida sa mga teleserye at pelikula. I've been playing doing that Liga for the longest time, for over a decade in my career, and the hunger for learning as an actor has always been there. So I really wanted to venture on something that I've never done before. Chika pa ni Alden, marami siyang bagong karanasan sa pagganap ng nasabing karakter, partikular sa emosyon, kilos at katangian nito. Makakasama rin ni Alden sa naturang pelikula ang mga Hollywood stars na sina Byron Mann, Catherine McNamara, Luke Goss at Max Collins. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa ating pagbabalik, hindi makapag-out of the country pero gustong ma-feel ang snowy winter wonderland. Bumisita na lang sa Winter Christmas Display sa Tagaytay. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, dalawang tulog na lang, Christmas Day na. May naisip na ba kayong pasyalan ngayong Pasko? Kung wala pa, bakit hindi subukan ang Mala Winter Wonderland Christmas Feels na bagong atraksyon sa Tagaytay City? Ang detalye sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Let it snow, let it snow, let it snow! Dreaming about white Christmas? This holiday season, may pakulo ang amusement park na ito sa Cavite, kung saan hindi mo na kinakailangang mag-out of the country para ma-feel ang Winter Wonderland. Dahil... At isa nga sa inaabangan dito sa Sky Ranch ay ang snowfall!
Yan ang bagong atraksyon ngayon sa Sky Ranch Theme Park na matatagpuan sa Tagaytay City. Just 3 hours away lang yan from the metro. Mula sa 40 exciting family-friendly rides attraction na suitable for all ages, perfect din ang malamig na klima na lugar at gandang tanawin ng Taal Lake sa Tagaytay City. Para ang Christmas, feel na feel. Bukod dyan, bagong atraksyon din ang makulay na Cartoonville kung saan ma-e-enjoy ng lahat ang ilang interactive activities gaya ng higanting inflatable playground, giant slide, cartoon cruise show, mascots, at naglalakihang magical lanterns na para bang nasa Magic Wonderland. Enjoy din ng lahat, hindi lang ng mga chikiting, kundi maging kids at heart. I recommend it because it's more fun. Mas masaya. Ika nga, we deserve to be happy, lalo na ngayong Christmas season. Merry Christmas! Balitang A2Z! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Naghahabol ka ba sa biyahe o walang masakyan? Worry no more dahil nandyan naman si Kuya para sunduin ka. Kaya alisto lang dahil parating na siya. Panoorin ang nakaka-GV na video. Sir Michael po. Sir Michael. Michael. Sir Michael, uwi na tayo. Ano oras na, Sir Michael? Oh, mas okay. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa American writer at humorist na si Mark Twain. Ang sabi niya, ang kabutihan ay siyang wikang naririnig ng bingi at nakikita ng bulag. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ano ba ang gusto mong matanggap ngayong Kapaskuhan? Manalig at magdasal dahil 1 o 2 tulog na lang. Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.